Rosalinda. Matagal na kitang mahal, Anibal. Hindi ko rin alam nung una. Pero totoong mahal kita. Minahal kita kahit na kasalanan to. Dahil boyfriend ka ni Ate Fedra. Nasaktan ka dahil sa akin. Sa tuwing niyayakap mo ko para mo ko nakababatang kapatid. Habang ako, lihim kami namahal. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nakatadhana tayo sa isa't isa. Magiging masaya tayo. Magpapakasal tayo. Bibili ng bahay tapos magkakaroon tayo ng maraming anak. Sige. Napakasaya ko po. Pakiramdam ko tuloy hindi ito totoo. Kita mo kung paanong lumilipas lahat sa buhay? Nararapat kang maging masaya, Lucy. Dahil mabait ka at totoo magmahal. Nagkakamabutihan na po kami ni Anibal. Kinikilabutan ako kapag iniisip ko na magpapakasal na po kami. Bago ang lahat, ipaalam mo muna ito kay Javier. Siyempre po, si Anibal ang magsasabi. Hi tita, sobrang saya ko talaga. Huwag ka na umupo. Humiga ka lang. Magkaibigan na ulit tayo, di ba? Naging masama ako sa'yo. Nasaktan kita at pinayak pa. Patawarin mo ako. Hindi. Ako dapat ang patawarin mo. Hindi ko alam kung nabanggit na ba ito ni Lucy sa inyo. Ang sabi niya lang gusto mo raw akong makausap. Alam ninyo, ang totoo, lahat naman ng tao nagkakamali. At minsan nagiging hangal sila. Hindi alam ang gusto nila. Anibal, kung gusto mong hingin ng permiso ko para maging boyfriend ni Lucy, bakit hindi mo pa ako diretsahin? Senyor Javier, hindi po ito madali para sa akin. Oo, alam kong bihira lang mangyaring hingin ng isang lalaki ang parehong kamay ng dalawang anak na babae ng isang ama. Nagkamali po ako kay Fedra. Ito ngayon, Anibal. Sigurado ka na ba? Anong ibig mo sabihin? Na baka nga, masyado na ako sa'yo nakadepende. Tama ka. Parang nilikha ka ng sarili kong mga kamay at gusto ko ipagmalaki ang aking obra. Darating din ang panahon na lahat na lang ng bagay ikaw ang masusunod, Alex. Pero hanggat hindi pa yun nangyayari, hayaan mo na lang ako sa mga gusto kong bagay. Natural lang yan. Kasi may kaluluwa ka na. Noong natagpuan kita, parang wala kang buhay. Ako nagbigay sa'yo nito, kaya gusto kong maramdamang sa akin ka pa rin. Hindi tayo pag-aari ng kahit na sino man, Alex. Malaya ang kaluluwa natin. Kapag pinutol ko ang pakpak mo, hindi ka na makakalipat. Pero meron pa rin akong puso. Puro problema lang ay bibigay sa'yo niya. Dito mo matatagpuan ang tunay na pagmamahal. Hindi ka ba naniniwala sa pagmamahal? Naniniwala ako sa malayang pag-ibig. Yung walang drama, walang iyakan, walang commitment at pangako. Ganun dapat, di ba? Pero higit pa ron ang kayang ibigay ng pagmamahal. Karamihan sa mga kilala kong tao, imbis na sumaya, nagdurusa sila. May kakaibang tamis ka pa rin makikita sa bawat pagdurusa. Ang gusto mo ba ganun kamahalin, Paloma? Si Lucy ang gagawin mong panakipbutas dahil naghiwalay kayo ni Fedra? Hindi po ganun. Totoo pong mahal ko si Lucy. Matagal ko na siyang mahal. Pero nabulag ako sa pagtingin ko kay Fedra. Gusto ko siyang pakasalan. At kung papayag kayo, magpapakasal na kami agad ni Lucy. Paliligayahin ko siya. May isang salita po ako. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Lucy! Iha! Bakit po, Papa? Sabi ni Anibal mahal ka raw niya at mahal mo rin siya. Opo, Papa. Sabi rin niya kung papayag daw ako magpapakasal na kayo. Opo, Papa. Kung ganon, tanggapin yung dalawa ang basbas ko. Salamat po, Papa. Sige na, tama na yan. Huwag mo na akong halikan. Boyfriend mo yung halikan mo. Maiwan ko muna kayo. Kailangan niyo tong dalawa. Engaged na tayo. Oo nga. Lucy, hindi ba kita nakahalikan? Oo, hindi pa.
Ito ang unang halik ko. Hindi ko gugustuhing mahalin ako sa ganung paraan. Huwag na nating isama yan. Dahil walang puwang yan sa pagitan nating dalawa. Sa akin, ikaw ang maganda kong obra maestra. Ako ang iyong manlilikha, yun lang. Kung ganun ba, dapat kong isipin na kabilang pala ako sa mga naging obra mo? Bakit hindi? Pinipili ko yung mga taong nakaka-appreciate sa akin. Hindi ko kaya nang wala sila. Mas higit ba ang halaga nila kaysa sa akin? Kasi hanggang ngayon, hindi mo naman ako kailangan, tama ba? Pero mahalaga ka na sa akin ngayon. Totoo ang sinasabi ko. Naiintindihan mo? Kaya gusto ko maramdaman na pag-aari ko ang lahat sa'yo. Hanggat hindi ka napapagod. Kasi kapag napagod ka na, iiwan mo rin ako, no? Kagaya ng iba? Nakikita mo bang iba to? At bakit? Ayokong sabihin ito, Paloma, pero ayokong putulin ang bagay na nag-uugnay sa ating dalawa. Fernando ay masyadong sentimental at mapagmahal. At ang tanging tulad lang ni Rosalinda ang kaya siyang paligayahin. Pero ikaw hindi mo yun kayang gawin. Malapit ko nang maging asawa si Fernando Jose. Hindi ako makapaniwala. Bakit? Nagulat lang ako kasi kaboses mo yung isang taong kilala ko. Nandito ako para pag-usapan ng detalye ng kasal namin ni Abril. Wala akong pakialam. Pakasalan mo siya kung gusto mo. Sa oras na dito na tumira si Beto sa mansyon, magsisimula ng totoong kalbaryo ni Valerio Altamirano.